Hello guys! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel and today's vlog. Isang panibagong pautangan online pa rin yung ating pag-uusapan at dito nga daw ay pwede tayong makahiram hanggang 10,000 pesos. May 120 days na loan terms at low interest rates nga daw or napakababa yung interest rate at mayroon pang nakalagay dito na unlimited fast loans, simple to apply. So sisihin na naman natin ito mga beshies kung maganda nga ba talaga ito utangan, kung makakahiram nga ba tayo ng 10,000 kahit first time nga natin na manghiram dito. Pero bago ang lahat mga beshies, may good news po ako sa inyo kasi every Saturday, ako nga po ay namimili ng tatlo na mabibigyan ng cash na pinapadala ko po via GCash or sa inyong mga GCash account. At maliban po doon, every 25th of the month, tayo po ay namimigay ng cellphone or nagpapag-giveaways ng cellphone. So, para nga makasali dito, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin yung buong video na ito, mag-comment kung ano yung napanood mo, i-like nga yung video, at huwag kalimutan na mag-subscribe mga para maging updated ka sa announcement ng mga winners sa ating pa-cellphone and pa-GCash giveaways at syempre para maging updated ka sa mga legit na pwede nating mahiraman online, yung mga videos na ini-upload natin. So here nga mga beshies, ang pag-uusapan natin na itong Pinoy Peso. Ang kailangan nga lang natin gawin, i-download itong app na ito sa Google Play Store. Pero bago nyo nga i-download, ay hayaan nyo muna na ako yung susubok at titignan natin kung okay siya utangan bago nyo i-try. Okay? Bago nyo i-download itong app na ito. Ayan, so may mga gustong i-access na naman ito sa ating cellphone na kailangan nating silang bigyan ng permission nga kasi pag hindi, talagang hindi mag-proceed ang ating loan application. So, sige, inalaw ko pa rin at napakarami itong gusto nilang i-access sa ating cellphone like nga yung mga SMS messages, yung camera, ganyan. At hi there! Welcome to Pinoy Peso. So, ito na nga Pinoy Peso. Itong magpapautang daw sa atin ng hanggang 10,000 pesos. At may loan terms nga na hanggang 120 days. At low interest nga daw, diba? So, click nga lang natin itong apply now. Kung sa tingin mo okay ito sa'yo na pwede mong utangan. Pero, yun nga, huwag nyo munang subukan talaga hanggat hindi napapanood yung buong video natin. So, yun nga, unlimited fast loan, simple to apply, diba? So, nakakaloka, simple nga pa talaga ito, ma-applyan at napakababa nga pa talaga yung interest at aabot kaya ito ng hanggang 4 months na loan terms. Kasi nga, yung 120 days, diba, sa isang buwan na sa 30 to 31 days. So, parang pumapatak sa 4 na buwan itong loan terms na ino-offer nga daw ng pautangan na ito or nitong Pinoy Peso. Para nga tayo ay makautang, maglalagay na naman tayo ng ating mobile number. And next nga, may matatanggap na naman tayo na one-time password. Paulit-ulit na lang tayo sa one-time password, diba? Kasi nga, puro loan app or yung mga bagong loan app, yung mga ginagawa natin ng ating honest review. So, makikita nyo dito kung okay ba utangan or hindi. So, facial recognition agad-agad, please erect the cellphone. So, itatapat nga lang natin yung cellphone sa ating mukha at i-follow yung mga instruction dito. So, place your face into the portrait frame. Look directly at your cellphone and do not make any blur, so on. Okay, so recognizing face, ayan. And success nga daw, diba? Yung facial verification. And next nga, apply now doon sa 10,000 amount. Unlimited fast loans nga daw. So, simple to apply. At kung makikita nyo dito, 10,500. Dito nga daw sa VIP Pro. And the next, may VIP 5 na 3,500. VIP 21, 3,500. So, dito pala, napakarami yung a-applyan para mabuo yung 10,000, diba, na loan amount. So, VIP 32, 3,500 pa rin. But itong VIP Pro, 100% successful nga daw. And loan amount nga ay 10,500 pesos. So, medyo nalilito lang ako kasi marami yung option. Kaya lang nung i-confirm ko, dun sa 10,500, nung in-applyan ko, ito yung lumabas, merong VIP 17, VIP 27, and VIP 25, na tigti 3,500. So, ang gagawin pala dito para makautang ng 10,000 ay a-applyan mo yung tatlo nga itong binigay nila sa akin na applyan ko para makabuo or mabuo yung 10,000. Diba? So, nakakaloka. And doble-doble mga beshes itong management fee nila. Kasi halimbawa dito sa VIP 17, kung makikita nyo yung interest ay 25 pesos. merong account management fee na 137 pesos, yung platform service fee
344, risk fee 344 pa rin, at may credit fee na 550 pesos. So, lahat ng mga ito ay ikakaltas nila doon sa 3,500, at kung ano yung matitira, yun lang yung matatanggap mo sa 3,500. So, sa VIP 17 lang yun ha. And then, ganun pa rin, or dito sa ganito pa rin yung management fee na ikakaltas nila dito sa VIP 27 at sa next VIP 25 na applyan natin. So, lahat yan, kung ito-total mo lahat, diba, ang laki. And then, ayun na nga, malalaki itong mga fees na ikakaltas nila. Itong mga charge, yung mga processing fee na ikakaltas nila. Tapos kung ano nga yung matitira, yun lang yung matatanggap natin. And GCash pa rin yung pinili ko na payment method. Pwede nga via e-wallets or via bank. Pero sa akin nga, via e-wallets sa GCash. Lalagay nga lang natin yung withdrawal account number. So, ayan. To guarantee to be credited successfully, please bind your own bank account. So, ilalagay nyo nga lang dito. I have read and agreed with the lending policy. Pwede nyong basahin yan. Pero sa akin kasi hindi ko na binasa. Diba? Nakakaloka lang. And, confirm nga lang natin yung loan kung sa tingin mo okay to sa'yo. So, nung na-confirm ko nga itong application has been submitted, you can check the loan progress in the bill. So, nung i-check ko nga, ganun pa rin naman yung in-apply natin kanina. Rin ko kanina na 3,500 na napakaraming mga fees na ikakalta. So, di ba, kung first time mo na manghiram sa mga ganitong loan app, parang nakakalito. Kasi kung makikita nyo, di ba, pending itong loan application ko, tas 3 yung na-applyan ko daw na 3,500. And bawat isa sa mga inutangan ko dito ay magkakaiba yung mga fees na kinakaltas, tas kung ano yung natitira, yan lang yung matatanggap mo. I-total mo na lang yung tatlong 3,500, 6, 9, halos nasa 10,500 yon, diba? And then, lahat itong mga charges nila or yung mga ikakaltas nila, yung mga fees, times 3, tas yun, basta napakalaki. Ang matatanggap mo lang dito ay halos nasa 6,500, ganon, estimated. Nasa 6,500 yung estimated na matatanggap mo doon sa 10,500. And ang kailangan mong bayaran doon nga sa due date mo ay kung inaprubahan nga daw nila na 10,500 na hindi mo naman natanggap ng buo, di ba? So, nakakaloka lang ha, napakataas talaga itong mga ikakaltas nila. Yung tipong hindi mo matatanggap ng buo yung inutang mo, pero kailangan mong bayaran ng buo, di ba? Pero yun na nga, inaantay ko pa rin yung loan application ko, hanggang ngayon wala pa rin status. Pending pa rin yung loan application ko, mga beshies. Borrowing cycle or yung loan terms lang ay 7 days. So, akalain mo yun, mga beshies, yung napaka-short term lang talaga, di ba? Na 7 days, ang sabi kanina, halos nasa 4 months yung loan terms. Pero dito pala sa dulo nga ng ating loan application, hanggang 7 days lang pala yung loan terms. Diba? Kaya isang pautangan na naman na nabukya na naman tayo sa pautangan na ito. Hindi na naman siya maganda utangan dahil nga po napakalaki yung mga fees, yung management fee, service fee, and so on. And then, pagdating din sa loan terms ay napaka-short term nga lang. Kaya hindi nga siya maganda utangan. Kaya itong loan app na naman na ito ay hindi ko nire-recommend sa inyo. At, syempre, pinuntahan ko na naman tong app nila. Chinek ko na naman sa Google Play Store, itong Pinoy Peso, at marami din talaga yung mga na-disappoint dito. Kagaya nga, sabi na itong isang comment, got a loan for 10,000 pesos nga daw yung aprubahan sa kanya. And, ang natanggap niya lang ay 6,400. So, akalain mo, 10,000 yung naprubahan, kaso ang natanggap lang ay 6,400. At, kailangan niyang bayaran within 7 days yung buong 10,000, diba? Kung sakali na wala kang pera within 7 days, mag-o-offer nga daw sila ng 7 days extension for around 1,400 na naman. Another charge na naman, diba? And their agent had a rude tone and they make a demand to make a payment before 11 a.m. on the day of your due date since cut off na raw nila. Loan with other app just to settle all my balance with them and I already uninstalled the app. Loan at your own risk talaga. Katrayoma itong app na ito. So, hindi talaga siya magandang utangan. At meron pang isang comment na this lending app company should be reported since their reps are very rude. And the app itself has no option to show the details of the amount to be borrowed. It will let you automatically confirm your loan with no choice. Truly is a scam. Diba? So, diba? Nakakaloka lang. Hindi maganda na naman
yung na-experience nitong mga iba na na-aprobahan ng kanilang loan application. So sa akin naman kasi, hanggang ngayon, after 30 minutes, wala pa rin status nga yung loan application ko. Inaantay ko pa rin. Pero yun nga, habang inaantay, nagbasa ako ng mga ibang reviews and naloka talaga ako dito. For example nga ito, 10,000 yung utangin mo or yung naaprubahan, tapos ang matatanggap mo lang ay 6,400, diba? Payable within 7 days, at doon nga sa 7 days or within 7 days, kailangan mong makapagbayad ng buong 10,000, diba? At kung sakaling wala kang pambayad, meron daw itong ino-offer na 7 days extension na kailangan mong magbayad ng 1,400, another charge na naman, diba? So, nakakaloka lang. Please lang mga beshies, huwag na huwag niyong subukan tong loan app na ito. Kung ayaw nyo na madagdagan yung stress na iniisip nyo. Kasi ito nga po, itong Pinoy Peso, instead na makatulong sa atin, ay mas lalo nga po nitong ilulubog or mas lalo tayong ilulubog sa utang dahil sa mataas na fees. And napaka-short term lang. Okay? So, yan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Like na din yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!